Hello kay Coach Loreto. Magandang buhay sa'yo, Coach Loreto. Birthday niyan, si Sir Loreto. Happy birthday, Coach Loreto! Happy birthday, sir. Coach! Thank you, Pakita nga. thank you, Coach. Thank you. Magandang buhay sa ating lahat. Okay. Ganda ng kotse. Happy ng- birthday to you. Happy birthday to you. Nag-open lang ako, iiwanan ko din ito, nagpapakain kasi kami. Okay. Mamaya, Happy birthday! Pagkatapos ng pakain, balikan ko ito. Mm. Happy birthday to you. Nakapagsuklay. Kumusta na, Sir Anton? Ayos lang. Off ko ngayon. Maraming salamat. Kumusta na ang ating kalusugan? Malakas naman at sa awa ng Diyos at ngayon bless na bless. Ako, tapos na din ang aking tapos na rin ang aking chemo. Very good, very good. Ayun. Yung iba kasi ngayon busy sa pag-uwi, no? Mhm. Mag-Holy Week kasi. Ma'am Tina, magkano ilalagay mo? 100. Sino po? I-unmute mo yung isang mo. Inumute ko yung nasa cellphone. Yan. Hi, Joy. Magandang buhay sa'yo, Joy. Ayan. Sinong Joy ito? Joy. Happy birthday, Joy. Anton, siguro pwede mo nang sir, simulan yung pag-explore ng ila-live na natin. Okay, dali Pay mo ako sir pag ready na para. Anong oras na ba pasok sir yung mga Indian member mo? Hindi. I-message ko na eh. So, magre-reply yan sa akin kung ready na sila. Para makakuha tayo ng sa kanila ng motivation kasi power sila eh, talagang lalaki linalaga eh. Sino pa dito ang maitanong ko lang, ang hindi pa naka-sign up sa Tag Market? Siguro lahat naka-sign up na, no? Sir Anton, Mm. sa akin po laging error. Bakit error? Pag naglalagin po ako, error. Mahirap muna. Ganon, nagla-login ka, error Opo. sa cellphone mo. Pero nakapasok ka na sa umpisa, hindi pa. Naglagay ako nung username. Naka-register ka na. Hindi nga po, nag-register ako and then pag naglalagin, po siya, yung Ma'am Linda? Hindi niyo pa ma-confirm yung email nyo. Hindi niyo pa na-confirm email nyo. Kailangan i-confirm mo yung email na galing sa Tag Market. Ganun na nangyari sa iba rin ho. Akin muna, nag-lilo muna ako, ganun ang lagi lumalabas. Pag hindi nyo talaga na-confirm yung email ho, ay hindi ho makakapag-login. Kailangan ma-confirm yung email. Uulitin ko po. Hindi, hanapin mo na lang yun sa inbox mo kahit hindi mo na ulitin. Makikita mo naman yun galing nakasulat Tag Market sa inbox mo. Opo. Kaya hindi pa nakapaglagay pala si Ma'am Linda. Kasi yan, sumasabay din sa atin yan eh. Si Ma'am Linda hindi rin nagpapayuan. Nakakatalawang trade pa lang ngayon no? Dalawang trade pa lang kaninang umaga. Parang wala pang profit, sir. Mayroon na ba? O wala pa? Wala pa. Kukumplituhin niya muna yung 50 trades, di ba?
Ayan, papakita mo rin siguro yan, sir, yung mga trades natin para alam nila. Puro ano lang siya nagtitrade sir, ano, puro gold lang, ano. Gold, ito siguro yung 40 niya. Ito yung 40 niya, gold USDT. Oo, baka nga. Mas sure siya dyan na, ano, profit, kaya, ano, nakatutok siya dyan. So type 1 nga po kung lahat karamihan sa inyo kung nakapag-register na po kayo. Type 1 nga po kung naka-register na kayo sa Tag Market. Importante rin po yung yun, kay Ma'am Imelda Good. Importante rin po yung naka-KYC kayo. Ano po? Ngayon po, halimbawa nag-KYC kayo pero pending pa. Mag-message kayo sa support, no? Tapos pag nag-reply back sa inyo na sinabi na okay na siya, hindi lang na-update yung system, example, okay na yon. Kasi remember po, pag naka-KYC kayo, mabilis yung withdrawals ninyo. Mabilis nilang makikita na kayo yun sarili ninyo. No? May nagtanong pa sa akin, Coach Eddie, kung ang tawag dito, yung KYC, kung hindi pa naka-KYC, pwede nang mag-deposit. Pwede po, no? Pwede na po kayong mag-deposit kahit wala pang KYC. Pero in the long run po, habang ginagawa ninyo to, mag-KYC na rin para sigurado, no? Recording in progress. Ayan. Magandang buhay po sa lahat na mga nandirito ngayon. Salamat sa pag-attend ninyo sa mga leaders na nandirito ngayon. No? Dito sila Tita Glo, sila Ma'am Imelda, Ma'am Linda, si Ma'am Judith, Sir Eddie, si Captain Sadik, sila Joy, si Elena, Sir Danny, no? Ma'am Tina Marasigan, si Ninong Eddie, si Ann. No? Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-attend. Sana may share niyo yung information na to. Unang-una, napakaganda, no? Yung nag-start tayo ng Tag Market, nung nag-start ang Tag Market sa C1, una, hindi natin pinansin, no, Sir Eddie, parang wala tayong interest kasi nakatutok tayo dun sa UNX. Yung exchange, yun yung inaabangan natin, no? Biglang sumulpot itong Tag Market by some reason, parang nag-reroute siya o nag-redivert siya, na po pwedeng i-convert yung ating Corbit, no? I-exchange yung Corbit natin sa US dollar, no? Na for every 1 Corbit ay 50 cents. So una, nung nakita natin yon, hindi pa tayo nagpapalit. Kahit na 50 cents pa siya kasi nanghihinayang tayo dahil una, Sir Eddie, di ba? Una, dahil may burning mechanism. So, i-burn. So, iniisip natin, mauubos yung Corbit natin kung meron pang i-burn. Pero, kung susumahin natin, panalo pa rin tayo, no? Kahit meron siyang may burn. Una, example po, meron kayong 2,000 Corbit, no? At gusto nyo magpalit ng Corbit niyo for every 1 Corbit, 50 cents. Ang gagawin po ng company, sabi niya, kung susunugin mo siya, example, meron kang 2,000 Corbit, susunugin mo yung 500, no? So yung 500 na yon, no, na susunugin mo, mapapalitan yon ng 50 cents na halaga ng Corbit mo for every 1 Corbit nga, sabi ko 50 cents. So yung 500 mo magiging yung 500 Corbit mo magiging $250. Oh, so hindi nasunog yon yung 500. Ang susunugin yung another 500. Kung magkano yung pinalit mo, yun din ang katumbas na susunugin. So kung 2,000 yung Corbit mo, 500 yung ipinalit mo, susunugin 500, may matitira ka pang 1,000 na Corbit. So, saan mo gagamitin yon?
magagamit mo lang yung Corbit mo na sinunog o yung US dollar mo na sinunog, magagamit mo lang siya doon sa iyong tag market. Ang sabi ng company, kapag ginamit mo siya sa tag market, I will double your money. Sabi niya. So, kailangan, sabi niya, syempre, sa isang negosyo naman po, no, kailangan mag-effort tayo na maglabas tayo ng pera. Tama po. Hindi pwede tayo magnenegosyo na wala tayong kapital. Siguro, yung iba, nagkakaroon ng capital nagkakaroon ng negosyo na walang kapital. Pero, normally po, pag nag-create tayo ng peso o ng pera, kailangan may kapital tayo na gagamitin para tumakbo siya. So, ganun ang ginawa ng tag market. Kailangan, sabi niya, magpasok ka ng pera mo sa sarili mo. Let's say, for example, $100. Nagpasok ka ng $100 sa iyong tag market, no? Tutumbasan ng C1 mo, ng C1 tag market dun sa iyong ceiling, no? Yung 100 na ipinasok mo. So, pwede mong kunin. Remember, yung example ko kanina na yung 250, no, na ipinalit mo na Corbit, pwede mong gamitin ngayon yon. So, pinasok mo galing sa pera mo 100, no? Ngayon, ipinasok mo doon sa kinuha mo yung address doon sa iyong ceiling na meron kang 250, may ilalagay mo yung 100 out of your 250 papasok sa iyong tag market. So magkano na yung magiging pera mo? Magiging 200 na. Kasi 100 pinasok mo doon sa sarili mong bulsa, another 100 na worth of your Corbit ipinasok mo doon sa iyong tag wallet o tag market. So magiging 200 siya. So 200, sabi ng tag market, dahil may tie-up sila from our C1 company, yung 200 na yun, imumultiply ba by 12. Okay? So, 200 multiplied by 12. So, let me share. No? I-share ko lang sa inyo yung screen. No? Share screen. Okay. Right. So, example, no? Ito. Alam, kung bago lang po kayo, no? Example, ito po yung sinasabi ko, no? Nagpasok kayo dito ng $100. Yan po, no? So, $100 siya. Ngayon, yung manggagaling po sa ating ceiling, sa ating ceiling wallet ay another 100. Remember po, di ba, nagpalit kayo, pinalitan nyo yung Corbit ninyo, no? So, pag inad nyo po yan, syempre, magkano yan? Definitely 200 siya. Tama? Yan, 200 na siya. So, dito po, papasok ngayon yung pera ninyo, no, na 200. Diyan makikita nyo po yan kagad, yung 200 ninyo. Okay. Ngayon, ang gagawin ng company, no, sabi niya, pag nag-join ka sa tag market, imumultiply pa natin ng 12 yan. So, yung 200 mo multiply by 12, magkano po yan? No? 2,400. Tama po ba? No? 2,400. Okay, dollars po, ha? Dollars po 'yan. Yang 2,400 po na yan, makikita nyo po dito. No, real money. Kaya po ito po $100 po yan. Kaya po naging 2,403.57 kasi kinita ko na po yung 3.57 pero meron na rin po ako na ilabas dyan. No? Ito naman po, 150 yung pinasok ko plus another 150. So that's 300 times 12 kaya 3,600 po. All in all, nasa 6,000 po yan. Ano po, nasa 6,000 yan all in all. Ngayon, sir, yung 2,400 ba na to? Example, no? Yung may mga nagtatanong, may ilalabas ko po yan. May ilalabas mo ko po ba yan? Ang may ilalabas mo lang po, yung puhunan mo na ito. Okay? Yung 100. Okay? Yan lang po ang pwede. Kasi yan lang po yung ipinasok ninyo na puhunan na galing sa bulsa ninyo.
Pero itong 100 po na ipinalit ninyo, gagamitin nyo po kasi yan as a trading money. So, ibig sabihin, nasunog na po siya. So, hindi siya kasama dun sa mailalabas mong puhunan mo kung ayaw mo na, pero bakit mo ilalabas kung kumikita ka ng araw-araw? Tama po? Dahil sinunog mo na siya, hindi mo na siya mailalabas kasi burned na siya. No? 'Di ba, bago kayo magsunog ng Corbit ninyo na may disclaimer po dun sa ilalim na that will be irreversible, hindi na po yan pwedeng ibalik. Pag sinunog yan, totally lost na siya, kumbaga, abo na siya, pero mapapakinabangan mo. Kaya nga po, lahat tayo na nagsunog o nagpalit ng Corbit natin, kailangan i-maximize natin o gamitin natin yon. O yung iba naman, gusto nilang gawin, ibenta. This is decision ninyo kung anong gusto niyo gawin. Pero ang kagandahan po, no, kapag sa trade, sa style po ng isang trading na katulad ng na nandito sa harapan ninyo, the bigger the money that you have, mas malaki ang spreadsheet, mas malaki ang pantaya. Di ba ba? Kesa, ang pera mo lang 100, maliit lang ang kita mo. Tama po? Kunyari, hindi nag-multiply ng times 12. Hindi rin nadagdagan ng 100. Ipinasok mo lang. Ang kita mo lang dyan, barya. Baka ang kita mo lang dyan, paunti-unti lang. Baka 13 cents. Ganyan lang ang kita mo, no? Pero kung malaki ang trading money mo, katulad ng pinakita ko ngayon sa inyo, mas malaki ang tsansa mo na kumita ng mas malaki. This is the reason why tinulungan tayo ng tag market at ng ating C1 na palakihin yung ating trading money. So ito po ay isang trading money. Okay. Ngayon, kada kita ninyo araw-araw, pwede nyo po, basta't minimum of $10 na kinikita ninyo, pwede nyo pong ilabas o pwede nyo pong i-withdraw. Ano po ang kinikita ninyo? So maganda po ba? Example, ito po ang account na ito, ang naipasok ko po dito ay $250. Ano po? $250 lang. Ngayon, kumita na po ito ng more than $10. Kailan lang po ito? Ano po? Kailan lang po yan? So, ibig sabihin pala, sa isang linggo example, kung araw-araw ito kumikita, minimum na lang, sabihin na natin, minimum na lang po ng $5 araw-araw kung kumikita itong account na to, na work, na ang aking, pakita ko po sa inyo, ang aking trading money o yung aking puhunan na ginamit, ano po, ay $250 lang, no? $250 kung makikita nyo po, no? Pag tinignan nyo po yung trades na nangyayari ngayon, no? Ito po, no? Nag-trade po ang company, no? Hindi po tayo magti-trade, Yung company po, itong Sonic, yung robot po natin na to, siya po ang nagti-trade para sa atin. Gagamitin po ng Sonic AI yung ating trading money. So yung pinakita ko po sa inyo, example, ang trading money nyo nga po ay 2,400. So makikita nyo po dito, yung entry ninyo, 2,000 plus. Dahil ito po malaki, 4,700 kasi po, ang trading money ko o yung pantaya dito ay almost 6,000. So kung makikita nyo po, no, seconds lang po ang nangyari, no? Robot ang nag-trade, no? Nag-entry siya ng 8:13 ng umaga. Nag-exit siya ng ilang seconds lang. So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 seconds po nag-out siya. At kumita na siya ng $1.30. Yan po ang kagandahan ng meron tayong robot. Kasi po, pag robot ang gumagawa, alam niya kung kailan siya mag-exit. Pag tayo po ang gagawa nito, unang-una, kailangan matindi yung know-how natin pagdating sa trading.
ilang pips po ba yan, no? Gaano kalapad yung iyong spreadsheet, yung iyong pantaya, gaano ka kabihasa pagdating dun sa mga candles, no? Yung up and down niya, kailan ka magbabay at kailan ka magsesell, no? Minsan nagiging greedy tayo na sinasabi nga na minsan gusto nating tumaas hanggang sa natalo na tayo. So, doon nagkakaroon ng problema. Ngayon, ako po, hindi ako expert sa trading, no? Pero nag-aral po kami nila Sir Eddie, nila Sir Danny, nila Captain Sadiq doon sa EA Economy. Nagbayad po kami ng almost $10,000, 10,000 pesos. Ano po? Sa pagsali doon. Natuto rin po kami kung paano. Mahirap po. Sasabihin ko na sa inyo, mahirap kung kayo ang magtitrade. The good thing about our Sonic AI na sa ating tag market, hindi na po kayo magte-trade. Ang Sonic AI na po ang magte-trade for you. All you have to do is just deposit your money. Yun lang po. Pag nagpasok kayo ng pera, ayun na, siya na ang bahala. Siya na yung magte-trade for you, aabangan mo na lang yung kita mo. So ang kinita po nito, ito po, no? Kumita siya, ito po 150 lang po yung pera ko dito. $150 plus 150 galing sa ceiling, that's 300. Tama po, no? 300 times 12, kaya nga po naging 3,600 yan. Kita nyo po, invested 150, invested 100. Nakita nyo po, ngayon yung trading money mo, magkano na pong kinita niya? $11. Ito po, magkano kinita niya? $6. All in all, ang kinita niya po ay almost $17 o $18. Sa 250 ninyo, kumita ka ng $18 o $17, sabihin na natin. Malaki po yun. Sa $17, how much that was? Magkano yan sa Philippine peso? That's around mga 1,000, 1,000 pesos. Tama po ba? No? 1,000 pesos o wala pa, o less than 1,000 pesos. Kinita mo na yon sa halagang 250 pinasok mo. How much more kung ang pinasok mo pala ay 2,500? Alam niyo po, yung Indian community ko, no, si Sunil po ay nagpasok ng $7,700 at magpapasok pa po under niya sa asawa niya ng $15,000. Yung sumunod po, nagulat ako, nagpasok po, mamaya po maririnig nyo, nagpasok po ng $22,000. Ano po, ang Indian community ko, yung direct number 2 ko. May nagpasok pa po ng 7,500. Dalawang 7,500, isang 4,000, isang 3,000, isang 2,000, isang 1,000. No? Kaya nga po yung total ko, kung makikita ninyo po, ang total na nakapagpasok ng pera dito sa tag market under my structure is more than 50,000 already. Excluded pa po yung sa akin, yung pinasok natin. Isipin mo nga po yun, no? At ang kagandahan po dito, no, dito sa tag market, it is pasok siya doon sa kumpanya natin. Legal, no? It was the company is from Mauritius. Meron siyang secondary license. At syempre, dahil nasa C1 siya, panatag tayo. Alam niyo po, we are all, siguro karamihan sa atin, we are a victim of a scam company. And I attest to you guys, pare-parehas tayo lahat na biktima nito, no? Na nakakalungkot man, pero ganun talaga, no? Nasasaktan man tayo dahil sa mga nangyari, pero pinapayagan tayo makabawi, pero unti-unti. Hindi tayo pinapramisan dito ng company na yung, Anthony, yung ano mo, yung 250 mo, magiging 500 yan sa loob lang ng isang linggo. Hindi po ganon. Pinapakita lang ng kumpanya, no, ng tag market na kung kikita yung pera mo, no, na wala kang gagawin. Unti-unti lang, pero sigurado yung kita mo. Iyan po ang tamang pamamaraan ng pagkita, no? Kaya tinitignan niyo po, ang total ROI niya 3%, which is okay, no? 3% ang total ROI mo, return of investment mo sa
sa 250 mo. Not bad. Kasi kapag pinramisan tayo ng ibang company na ang ROI mo ay 50% o 20% o magkano man yan, o dodoblehin yung pera mo, tumakbo na talaga tayo dahil mawawala talaga yung pera natin. Pero for a 3% na return of investment mo sa pera na ipinasok mo, that's good enough, no? Para hindi mo yan kikitain sa bangko kung ilalagay mo yung 250 mo. Etong 250 na to, kailan ko wala pa, last week lang po yan, no? Last week ko lang yan pinasok. Pero kumita na siya ng magkano? $17. Nakita niyo po? So, sa bangko ba yung 250 mo kikita ng $17? Hindi po. Hindi. No? Pero dito sa atin, kumita siya ng $17. Ngayon, ang question, Coach, pwede bang ma-withdraw? Pwede po, no? Katulad nito, no? Ilabas po natin, tingnan ko lang kung magkano may ilalabas natin. Pag pinindot nyo po yung withdraw, no? Withdraw. Okay, withdraw. Yan, okay. Yan. Sandali lang, sagutin ko lang ito. Hello, good afternoon. Anthony speaking. Hi, yeah. Yes. Yeah, no problem at all. Yes, thank you for letting me know. Yes, which day of November my appointment will be? Put me on a Wednesday, please. Yeah. Morning, please, around 10 a.m. Yes, please. Thank you. Thank you very much. I appreciate your call. Okay. Bye-bye. Right. Yeah. Sorry guys, no. Yan. So makikita nyo po meron pa akong available kasi na-withdraw ko na po yung iba, no. Available balance na 3.76, no. Ang gagawin ko po dito, pwede po nating i-withdraw yan basta papasok po yan dun sa ating balance. Ano po? So yung 3, pwede na nating withdraw. So ilalagay ko po 3. Okay, $3. Ayan po. Hindi po pwedeng ilagay natin yung 3.76. Kailangan whole amount. So withdrawing ko po siya, withdraw. Okay. Ayan, loading po yan. Okay, withdraw completed. Nakuha niyo po. Okay. So completed na siya, no? Pag bumalik po tayo dun sa dashboard, no? Ayun. Nadagdag na po dito kasi kanina 5 po to. So 8.24. Withdrawing pa po natin yung isa para lang po makita ninyo. Ano po? Para lang makita ninyo. Okay, punta tayo uli dun sa isa, dun sa okay. Yan. Punta tayo ng strategies. Okay? Alright. Ito po may 615, no? Withdrawing ko po. Okay, may deposit din. Nakita nyo, meron din pong stop. Ito yung question. Sir, ayoko na. Gusto ko nang bawiin yung 150 ko. No? Kasi, bakit ayaw mo na? Kumikita. Alam nga naman tatanggalin mo siya kung kumikita siya. Di ba hindi? Kaya nga ang paglalagay ng pera po dito, hindi po siya dapat yung emergency money. Yun nga yung dinidiscuss ko kanina. Anytime na magsawa ka, ayaw mo na, kunin mo yung pera mo. Hindi po. Kaya nga po kayo nag-i-invest, kaya nga naglalagay kayo dito para kumita yung pera niyo, hindi para kunin yung puhunan ninyo. No? Pwede niyo pong makuha yan, basta ni-stop niyo na po siya. Pag ni-stop na po niyo na po siya, papasok po yan sa net balance ninyo. Ngayon, i-request nyo po yon to release your money. Kasi ipinasok nyo po dito yan eh. So, syempre, may mga administration fee pa po yan na papasok sa inyo, pero makukuha nyo po yung pera ninyo. Ang question ko nga, bakit mo kukunin kung kumikita siya araw-araw? So, dapat, pag naglagay po kayo ng pera dito, hindi po yan yung emergency money nyo, kundi ito po yung parang pinatutubo ninyong pera, no? Na kumikita araw-araw. So, ito po, katulad nito,
pwede po tayong mag-withdraw uli dito para makita na. So 8 po kanina yan, no? 8. Mag-withdraw tayo. Tingnan natin magkano. Okay, meron pong 3.3. Withdrawin po natin uli yung 3. Okay? 3. So 8 kanina yon magiging 11. So pag pinindot ko po itong withdraw, yan. Okay, withdraw success completed. Balik ko ulit tayo dun sa dashboard. Ayun na po, 11 na siya. Okay. Ngayon, ito po yung crucial, no? Sir, magkano ang minimum withdrawal mo pag ilalabas mo na yan? Ang minimum po ay 10. So pwede nyo na pong ilabas yan. Ang gagawin nyo po, no? Pupunta po kayo dito sa Tag Wallet. Okay? Punta po kayo ng withdrawals. Okay? Ayan po. Tapos ilagay nyo po yung amount dito na 11. Ayan. Ngayon po, ayoko muna mag-withdraw. Pasensya na po kayo ha. Kasi gusto ko pong ipunin. Hindi ko kailangan pa, no? Nasa net deposit mo na yan, ibig sabihin, ready for withdrawal mo na yan. Minimum of 10. Oh, isipin niyo po yung kinita niya, no? No? Magkano po yung kinita niya? 261.24. Yung deposit mo, I mean, kumita na siya ng 11.24 sa 250 mo. No? Ngayon, kailangan po ilagay ninyo rin yung inyong crypto wallet, no? Ang pinakamaganda po, ilagay niyo sa BEP20. Ano po? Yung wallet ng USDT network niya ay BEP20 para po mababa yung charge. Ang crucial lang po dito, kung ako po yung tatanungin ninyo, sir, makukuha mo ba yung buong amount? Kunyari, $10 yung withdrawin ko, no? Ang makukuha ko lang po sa $10 ko ay 7. 70% lang po kasi ng yung withdrawal ang ibibigay sa'yo. Sir, paano yung remaining 30%? Yung remaining 30% po, yung 5% po, ay ibabayad natin pag winidraw mo na yan doon sa Sonic AI. Siyempre, ginamit natin yung Sonic AI. So, 5% of that will go to the Sonic AI. The remaining 25% po ay papasok po doon sa ating 10-level depth o doon sa ating commissions, no, na makukuha, no, doon sa ating mga downlines. Itong tawag po doon profit sharing. So yung 25% po will goes to the profit sharing. Good ba o bad? Good po. Unang-una, kung may mga downlines kayo na nagwi-withdraw, no, papasok po sa inyo lahat ng 2.5% of every withdrawals na pumapasok sa kanila at every transactions na ginagawa ng ng Sonic AI. Good ba o very good o good na good? Type 1 nga po kung good na good. Type 1 nga po kung good na good 'yon, di ba? Siyempre, ang ganda noon, no? Nakikita niyo po, no? Ayan. Ayun. Nakikita nyo po na, yes, Ma'am Emilia, thank you. Kay Tita Glo, thank you. Yan, okay. Kay Ma'am Linda, yon, salamat. Good po yon. Bakit? Siyempre, unang-una kumikita ka na dito sa ating Tag Wallet na wala kang ginagawa. Di ba, nagtatahanap tayo ng isang negosyo, sir. Ano bang mga negosyo na wala? Busy ako sa aking trabaho while doing your job. No? Ito po, nagtatrabaho for you. Siyempre, babayaran mo siya ng 5%, yung Sonic AI, yung creator ng Sonic AI na to. Ang kagandahan pa, sure ka na hindi natutulog ka, na hindi mawawala yung pera mo kasi bakit? Under siya ng ating C-Store. I-click mo siya dun sa C-Store sa ating ceiling. Oh, syempre kung mawawala ito, di napahiya tayo napahiya ang company sa atin at ini-scrutinize ng kumpanya natin yan bago yan pumasok sa atin. Tama po? So, ibig sabihin, secured ka. Yung pera mo secured dito na ipapasok mo. Kaya nga po, hindi ako nagtataka, no, kung bakit yung Indian team ko, ganun na lang sila ka-passionate pagdating dito sa tag market. Alam niyo po ba,
yun nga yung binanggit ko kanina, hindi namin pinapansin ito nung una. Kami nila Sir Danny, nila Sir Eddie, nila Captain Sadik, hindi namin pinapansin ito nung una. Sa akala namin, this is just another products and services na mawawala, yung pera natin ilalagay dito, wala namang babalik. Pero ito po ang patunay na andito na yung pera na inilagay mo dito, hindi mawawalan ng saysay. Makikita mo na bumabalik sa'yo unti-unti. No? Kung yung account na ito ay kumikita, yung 250 ko na yan, ay kumikita ng $11 a week. Sabihin na lang natin. $11 sa loob na isang linggo. Sa loob ng 4 na linggo, kumikita pala ako ng $44. I-round out na natin, gawin na natin $50 ang kinikita ko. Depende kasi yan sa tradings na ginagawa ng Sonic natin. Minsan hindi siya nagtitrade, mabagal. Minsan naman, ang pagtitrade niya, 4 na beses na sunod-sunod. Kasi po, namimili siya nung magandang pasok niya pagdating sa strategy dahil meron na po siyang sarili niyang isip, yung robot natin, kung kailan siya papasok at mag-e-exit. You know? So, ibig sabihin pala, kung kumikita ako halimbawa ng $50 sa loob ng isang linggo, ay sa isang buwan, kasi sabihin na natin, ni-round up natin $50 sa loob ng isang buwan. Sa loob ng 10 buwan, may 500 ako. Magkano puhunan ko? 250. Kumita ba ako? Hindi. Kumita na ako, bawi ko na yung puhunan ko, sobra pa ng 250. Paabutin ko pa ng isang taon, another 2 months. Magkano kinita ko? Another 100. So, ibig sabihin, sa loob na isang taon, bawi ang return of investment ko, sobra pa. Sa 250 na pinasok ko sa loob na isang taon. Di ba? Bawi na yung, kumita na ako, return of investment ko, pasok na din. Saan ako? Dito ako. Kaya ganyan ang ginawa ngayon ng Indian community. Isipin niyo po, $22,000 ay ipinasok. Ganun kalakas ang loob. Bakit? Araw-araw kumikita siya. So ang galing ng isip nila. Ngayon ako po, hindi ko masisisi, tayong mga Pilipino, including myself. Parang ayoko na, nadala na ako eh. Pero sa isang banda, kailangan nating maging Fernando po. Ano po? Di ba si Fernando po, laging binubugbog, laging pabugbog, pero sa bandang huli na nanalo. So we need to be like that. Na nabugbog man tayo, pero pagbawi natin, walang sugat yung ating mga mukha dahil masayang-masaya tayo dito. So I hope na makita ninyo yung ganda ng tag market na inintroduce ng company for us, no? At ang kagandahan, ipapakita mamaya ni Sir Eddie kung ano naman yung profit sharing. Paano ngayon natin makikita yung profit sharing? Paano, ano ang mangyayari bukod dito sa kinikita natin? Alam niyo po, bukod dito sa kinikita natin, kumikita po kayo ng another passive income through profit sharing. Ang ganda, di po ba? Ngayon, sir, wala akong downline, no? Eh di isali mo yung yung asawa mo, kunyari, meron kang 100, ilagay mo, maglagay ka ng 100, may profit sharing ka na doon sa ilalim. Tama po? O, wala akong, magdagdag ka na naman, lagay mo na naman doon sa ilalim mo. So, ganun po yung gagawin natin para magkaroon kayo ng profit sharing. Ano po? Ang kagandahan pa nito, wala pong expiration. Dire-diretso lang po siya. Hanggang kumikita siya, diretso lang po siya ng diretso. So, masaya ako at nagkaroon ako ng team ng Hong Kong team, nagkaroon ako ng Canada team, ng Indian team, ng Philippine team, ng Mauritius, nagkaroon ako ng African team na unti-unti nabubuhay sila. At sabi nga ng isang leader ko from Canada, sir, parang andap-andap na yung apoy namin na medyo nabuhay kami. Kasi ako, as a leader, hindi umaandap-andap yung apoy ko. Laging buhay ang apoy ko. Bakit? Ang sabi ko nga sa kanila dati, pag ako nawala, wala na. Pero pag nakikita nyo nandiyan ako, dapat andyan din kayo. Kasi yung apoy natin dapat pare-parehas. Kung mawalan man kayo ng apoy, nakasindi ang apoy ko. Dito ko nakikita kung gaano ka
kadedicated yung mga leaders ko, no, from Canada, no, sila Ate Eva, sila Ate Connie, and the rest of the leaders there, na talagang they follow, no. Kaya nagpapasalamat din ako sa YouTube ni Sir Eddie, no, dito sa community ng Unit Team dahil hindi namatay ang apoy natin. Oo, nabugbog tayo, no, ni Paquito Diaz. Pero si Fernando po, kahit binugbog, gwapo pa din, no? Hindi na nagagalusan. Lumaban pa rin at panalo. So dito, natalo man tayo, nabugbog man tayo ng mga nakakaraan, no, eto, makakabawi tayo dito unti-unti. Ang question, ready ka ba, no, na bumawi ngayon? Ibigay ninyo yung last sipa ninyo, no? Last na suntok ninyo na umiikot pa ang ginagawa ni Fernando po, no? Ibigay ninyo yon. Ngayon, nasa sa inyo kasi ang desisyon. Hindi sa amin manggagaling ang desisyon. Nasa sa inyo. Ngayon, kung naghahanap kayo ng ganitong pagkakataon na bagong pagkakataon na sige nga, subukan ko nga huling sipa ko o huling suntok ko, no? Baka mabingo ko to, no? Ito, bibingo talaga kayo. Bingong-bingo kayo, no? At ang kagandahan pa po dito, uulitin ko po, structure siya, nakapaloob siya sa ating C1. Ilang taon na po yung C1 natin? Magsi 6 years, magsa 7 years na. O, 2019. O magsa 7 years na tayo this coming January. Hindi natitinig ang company natin. Marami na hong kumpanya ang nawala, no? Nakasabayan ng company natin, but we're still there, no? Lumalaban pa din. So, yung desisyon na ginawa natin from the very beginning up to now, hindi man ganoon kaproduktibo, pero at least, no, somehow merong resulta unti-unti. Ito ang nakikita ng leaders natin, no, na nasa Unit Team, na magbibigay sa atin ng pakinabang sa bawat isang. Maliit man yung pinasok mo, malaki man yan, desisyon mo yan. Kung maliit, nasa sayo yan. Kung malaki, nasa sayo yan. Ay importante kumikita ka. Walang magsasabi na, sir, hindi ako kumita, kasi lahat po tayo kikita dito. At sarili ninyong account, walang hahawak ng ibang account kundi kayo mismo. Kayo rin po ang maglalabas ng pera ninyo. O hindi namin pwedeng ilabas for you. So, ayun po, di ba? Yun naman ang gusto natin. Negosyo na hawak natin, na pwede nating ilabas yung pera natin. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Na nakikita natin kung paano ba to tumatakbo. And mind you guys, no, yung effort na ginagawa namin, this is not just for us, this is for you as well. Alam ko yung nararamdaman ninyo na mabigat, pero sa kabila ng lahat ng yan, panalo pa rin tayo. We will just like Fernando po Jr., no? Na sabi nga si Sir Danny, yung manok na pula, hindi na kung manok na pula ngayon. Siling pula na. Kumbaga, mag-iinit ang puwet ninyo na kada kita ninyo dito sa ating tag market. At the same time, syempre, dun sa inyong profit sharing. So, napakaganda po, no? Na mangyayari sa atin ito. So, araw-araw kumikita ka, Monday to Friday, wala pong Sabado-Linggo ang trading, Monday to Friday po ang kita nyo. Tapos, ipunin nyo lang po ng ipunin hanggang sa dumami ng dumami. Ganun lang po yung gagawin ko dyan. Ipunin ko lang na ipunin. Dadagdagan ko pa po ito. Siguro by tomorrow or the next day, magdadagdag po ako ng another probably $1,000 or $2,000. Papakita ko po sa inyo yan. So para makita niyo po kung gaano rin ako kaseryoso. Ano po? Dito sa ating, sinubukan ko po, bakit 250 lang? Kasi yun po yung standard ng company. 250 para makakuha ka ng profit sharing mo, which is totoo, no? Malaki po yung nakuha ko sa profit sharing, no? Pero hindi ko na i-devalue sa inyo kung magkano yon. Pero imagine niyo na lang po, kung merong nagpasok sa akin ng $22,000, no? Merong nagpasok ng 7,750 na dalawang tao. Merong nagpasok ng 7,700. Ilan po ang profit sharing makukuha ko doon? Kayo na lang po mag-compute. So,
yun lang po yung gusto kong ma-impart sa inyo na we are very excited on this. Excited kami na makita rin nyo at maranasan din ninyo yung ganito, no, na mapagtagumpayan natin itong tag market. And God willing, no, salamat sa Diyos at itinuro sa atin ito, no, at sana, no, magtagal itong tag market na ito, ipagdasal din natin at sana, no, magkaroon ito ng kabuluhan sa bawat isa sa atin. Alam nyo, kapag nangyaring gano'n, lahat tayo masaya. Sir, magkano yung kinita mo? Ito, magkano yung kinita mo, ma'am? Ma'am, sir, maliit lang pero okay ako, happy ako dito. Araw-araw may pambili ako ng bigas. Isipin niyo po, kung nilagay mo 250, araw-araw meron ka magkano, di ba? O, meron ka ng 500, sabihin mo na. 500, bigas at ulam na yon. Kumikita ka dito sa ating tag market. Yun lang po at maraming salamat and may God bless us all, no? Ang susunod pong gagawin po ay si Sir Eddie po, ipapakita niya sa atin, ano po, yung profit sharing. So, yung structure, kung saan pumunta yung mga pumasok na downlines natin o affiliates natin o business partners natin, yan ba ay direct mo, first direct, second direct, isipin niyo po, 10th level hanggang sa pinakasampo na lalim. Ang lalim po nun, no? Ang lalim po nun. No, yung hanggang 10, ang lalim nun. Kaya doon makaka-profit po kayo 2.5%, 2.5%, no? Kasi yung, di ba, 25% nung winidraw natin, papasok po doon, no? Kaya masaya, no? Masayang-masaya na gano'n ang mangyayari. God bless po sa inyong lahat at nawa nakita ninyo yung benefit na ito at sana po masundan ninyo kami, no? Sabi ko nga, no, Sir Eddie, isang suntok pa, no? Parang Fernando po, yung umikot, bingo talaga. Sabi ko na, sige, marami pong salamat sa inyo and God bless us all po. Ayun, grabe naman yun. Napakalaman, sir. Napakalaman ng iyong mga tinuro sa amin ngayon. Ewan ko na lang kung hindi pa nila naintindihan, na dito sa ating tag market ay pwede ka palang kumita kahit walang ginagawa, kahit natutulog ka o ano man ginagawa mo. Ay mayroong magti-trade para sa atin. Hindi kagaya doon sa sinalayan nga po namin isa na nabanggit ni Sir Anton, ay ikaw po magti-trade kasi doon, which is hindi namin na ituloy gawa ng unang-una ay meron pong monthly subscription. Dito po wala tayong monthly subscription. Yon yung napakalaking advantage natin. Pag C1 member ka ay pag-register mo kasi pre-registration naman, yun na lang po. Ang kulang ay magsunog ka ng Corbit para magdoble yung iyong capital. Then gagawin pang times 12 ng tag market o saan ka pa? Wala pa akong narinig na ganyan. Ayun sir, salamat sir sa napaka-informative na itinuro mo sa amin. I hope na mapanood ito ng mga hindi pa nagigising ng mga member natin. And I believe na pag nakita nila yung opportunity na ito ay hindi po nila papakawalan ito. Kilala po natin ang mga Filipino networkers, hindi po yung nagpapawali. Pag alam nila nakikita sila. So, yun po yung napakagandang tinuro sa atin ni Sir Anton. At sa mga hindi po naka-attend ng ating meeting ngayon ay naka-record naman po ito. Mapapanood niyo po yan maya-maya lang pagtapos ng meeting natin. I-upload ko po agad yan. Thank you, sir. God bless po, Sir Anton.